Naging gender reveal ang isang kasalan sa Sultan Kudarat. Yan ay dahil ang bride, isa palang lalaki. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Excited at happy ang mga dumalo sa kasalang yan sa Palimbang Sultan Kudarat nitong Sabado. Pero isang lihim ang nabunyag. Ang bride, isa palang lalaki. Nabisto yan pagkatapos ng kasal. Isang kasalan po ang naganap, pero yun pala ay magiging gender reveal. Marami po sa kanila ang nagulat na siya pala ay lalaki at ito ay late na lang nila nalaman. Pero sabi sa balita na yan daw pong groom ay kilala niya na ganyan yung kanyang kasarian at okay lang sa kanya. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon talaga ngayon, napakahirap na pong magtiwala. Alam nyo, napakarami ng mga ganyang klase na tao ngayon na akala natin ay babae, yun pala ay lalaki. At marami rin naman makikita nyo po sa kalsada, sa kalye o kahit sa social media na may itsura, gwapo, yun pala ay hindi tunay na lalaki. Ang hirap na po magtiwala sa panahon ngayon. Yung akala mong bride pala. Kung yan po ay labag at hindi ayon sa batas ng mga Muslim, ay ganun din po sa atin na mga Kristiyano, na mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, lalo na sa ating Diyos, yan po ay karumal-dumal, yan po ay hindi naaayon according sa ating pananampalataya sa ating Biblia. Dahil wala po kayong mababasa sa Biblia, mga kaibigan, mga kapatid, na same na kasarian ay nagkaroon ng legal na kasal. Alam nyo, nakakalungkot sa mundo natin ngayon, sa iba't ibang panig ng bansa, ay nalilegalize na lang po yung pagkakaroon ng kasal sa iisang kasarian. Same-sex marriage, kumbaga, na pinag-uusapan, nagiging trending sa kung saang usapin sa social media, nanonormalize na lamang po at ang nagkakasal pa ang nakakalungkot, ang mga simbahan mismo. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, nakakalungkot na sa Biblia, hindi po ina-accept yung ganyan. Pero sa mundo ay tinatanggap yan. Alam nyo, sabihin na natin maging valid pa yan sa mata ng ibang tao, maging valid pa yan doon sa mga nagkakasal, maging valid pa yan doon sa nagpakasal mismo na same-sex. Kaibigan kong minamahal, hindi po yan kahit kailan magiging valid sa harap ng Panginoon. Marahil sa papeles ay okay, marahil sa kontrata ay okay, marahil sa mga bisita ninong-ninang ay maging okay, marahil doon sa nagkakasal ay okay, pero sa harapan po ng Diyos, kahit kailan ay hindi magiging okay ang bagay na yan. Kung sasabihin natin tayo ay may pananampalataya sa Panginoon, kung tayo ay magsasabi na meron tayong pagkakilala sa Biblia, kung alam natin na sinasabi ng Biblia, alam nyo rin po sana na hindi po naaayon ang ganyan sa kalooban ng Panginoon, dahil hindi po yan magiging tama kailanman sa harap ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mag-iingat po tayo na hindi tayo basta-basta maloloko o mauuto ng sanlibutan ito. Dahil alam niyo po, ang sanlibutan ito na pinamumunuan ng dyablo ay punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng kasakiman, punong-puno ng kasamaan, at pilit na ididisib ang tao at ilalagay ang mali sa tama at tama sa mali. Babalik ta rin po ang katotohanan, pero alam mo kaibigan, sasabihin ko sa iyo, ang katotohanan ay masusumpungan mo lang sa ating Panginoong Jesucristo. Manatili po tayo sa totoo, manatili tayo sa salita ng Diyos, manatili tayo sa iisa tagapagligtas ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi sabi ng Biblia, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, kung gusto mo ng katotohanan at ayaw mong maloko ng mga ganitong klaseng pakulo o pakana ng mga tao, makikita mo lamang, masusumpungan mo lamang ang katotohanan. Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Kung gusto po nating makalaya sa kasinungalingan ng sanlibutan ito, ito po ang sinasabi ng Biblia. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Meron pong kalayaan sa katotohanan, at ang katotohanan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Marahil marami po sa mga tao ngayon ay naguguluhan sa kanilang kasarian. Naguguluhan kung ano ba talaga ang tama. Okay lang ba talaga ang same-sex marriage? Kaibigan kong minamahal, kung ikaw ay meron pang pagmamahal sa Diyos, alalahanin mo, kilalanin mo ang Diyos, aralin mo ang salita ng Panginoon, makikita mo, malalaman mo ang katotohanan kung magkakaroon ka ng bukal na puso na mayroon kang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.